Wow. Mga senador na nasa minority o oposisyon, pinangunahan ni Alan Peter Cayetano, Marcoleta, Villanueva, Bato de la Rosa, at kung sino-sino pa, yung siyam. Pero karamihan sa kanilang minority ay masyadong maingay ngayon. Puro reklamo. Puro reklamo. Pati rules nila kino-question, pati desisyon ng Senate President kino-question, pati yung mga nangyayari kung ano dapat nilang unahin kino-question. Ano bang gustong mangyari nitong grupo ng oposisyon? Gusto nilang manahimik ang Senado? Meron ba silang gustong pagtakpan? Nagtatanong lang po tayo. Pero ito, pakinggan po ninyo yung nangyayari sa Senado. Ano? Puro reklamo talaga sila eh. Para bang inagawan ng candy? Parang mga bata. Mabuti lang ho't pinanindigan ng Senate President ang kanyang liderato. Na kahit na anong sabihin ng oposisyon, hindi siya matitinag kung ano ang kanyang desisyon at naaayon sa rules at kapangyarihan niya, kanyang ginagawa. Pakinggan natin ang ilan sa mga debate at parang may personalan na eh. Diba kung meron tayong sinususpetsyo dito, Si you Alan make a Cayetano. request for the CCTV. And then, you have a conclusion. Kasi kung hindi, lahat na lang tayo titingin sa CCTV. Tapos sasabihin natin dito, may nakita akong ganito, pumunta sa media. May nakita ko pumunta sa ganito. Diba? So, yes, the government is under attack and that's legitimate. The Gen Zs are rising up. That's legitimate. They should. But we should not attack ourselves. Ayan, Kung meron guilty sa atin dito, i-expose natin. Tapos sa Ethics Committee. Huwag natin pigilan ng witness. Kung gusto ituro ni Bryce, kung siyam kami sa minor, ituro niya. Pero sundin natin yung rules, no? So before I let go of the floor, I think Senator Marcoleta on the same topic wants to say some things. But whether he will say it or not, Mr. President, no? I don't know the pleasure of the body sa plenary. At mas marami naman kayo eh. So kung gusto nyo dito sa Senate, de okay. And I think Senator Estrada also found out that in the both in the PNP custodial and in the Pasay City, walang taga-usaha. Tama ba yan? Di naman kailangan Osaka magbantay 24 Hindi totoo na it was under the custody of USAA kasi walang taga-USAA ang nandun. So we do not know what transpired during that time. Kasi pagka under contempt, hindi punishment yun eh. Binibigyan mo ng oras yung witness pag isip-isipan kung magsasabi ng totoo hindi. But if we allow people to come in and talk to him, hindi mo na alam kung sino nag-guide sa witness na yon. Ang pwede lang yung abo. Ayan, kita nyo. Portion lang yan. Minority leader na si Alan Cayetano. Ganon din, tumayo dyan sina Bato de la Rosa at saka si Marcoleta. Pero hindi ko na-ipi-play sa inyo, masyado mahaba. Inuupakan nila. Binabanatan mismo ang liderato. Doon sa pagpayag na makulong sa Pasay, yung Hernandez. Ay bakit ba? Alam mo yung Hernandez na involved dyan sa scam na yan. Yung district engineer, assistant district engineer. Kahit saan ikulong yan, basta makulong okay lang. Eh bakit ba pinag-aagawan yung kayong mag-control? Meron kayong gustong pagtakpan? Bakit takot kayo na makontrol ng Kongreso itong si Hernandez? Bakit ayaw pa nyo na pulis ang magbantay dito? Bakit gustong-gusto nyo sa loob ng Senado? Para kausapin nyo? Para takutin nyo? Ano ba talaga? Kayo ba'y naghahanap ng katotohanan o umiiwas lang kayo at ginagamit nyo ang inyong kapangyarihan, ang inyong mga rules sa Senado na para bang kayo matitino lahat? Hindi ko naman sinabing lahat kayo kawatan. Pero marami talaga kayong dapat ipaliwanag. Pati yung CCTV nakuha ni Ping Lacson na kung sino yung pumasok sa opisina ng isang senador na ang pagdududa ay ang pag-uusapan dito ay kickback o delivery ng kickback ng korupsyon. Kinu-question ni Alan Cayetano. Lahat na lang daw na lalabas sa CCTV dapat nating alamin. Kita niyo yung mga galaw. Pero sumagot doon dyan, tumayo dyan na si Tito Soto at sinabi niya, hindi ganon. Manindigan natin kung anong tama. At hindi pwedeng ma-influensyahan nyo ang rules at saka ang policy ng Senate President. Kasi sa rules po, hindi pwedeng debatihin ang Senate President, presiding officer. Hindi pwedeng diktahan ang Senate President, presiding officer. Pero ginagawa nitong oposisyon, tinuturuan, dinidiktahan si Soto. Napaka-veteranong senador niyan. Kahit hindi abogado yan, alam niya ang trabaho ng Senate President. 1992 pa lang, senador na yan eh. Yan ang pinakamatandang senador, sa totoo lang. Tapos tuturuan itong mga bago at saka dahil abogado, dahil kung sino sila. Wow! Kaya sa akin pong opinion at analysis, nagpapakita lang hindi lalabas ang katotohanan sa Senado.
Kaya lang, meron silang karapatan in aid of legislation, investigation. Recommendatory lang ang power nila. Kaya nga itong investigasyon ng Senado at Kongreso, tapos meron pang, yan nga, wala namang power na independent commission, na wala namang contempt power. Ewan ko saan tayo makakarating dito. O kayo mga Marcos loyalists, Marcos supporters, hindi ngayon pa lang magkaintindihan tayo, Hindi po lahat ng gusto nyo na topic, ayun ang masusunod. Hindi po kung anong gusto nyo, pabor lang kayo kay Marcos, pabor kayo sa Duterte, o pabor kayo kahit kanino, gusto nyo maging topic natin, hindi po. Meron po ako sariling paninindigan, may sarili po akong paniniwala. Yung gusto kong itopic, yun ang tatopic natin. Na alam kong makakarami, nakakabuti sa nakakarami. Irespeto nyo ako, respetuhan tayo. Huwag po nyo akong diktahan kung ano ang gusto kong topic o yung topic ko, yung gusto nyo. Hindi ho, kahit anong channel kayo mapunta, kahit radio, TV, or sa social media, hindi yung topic ng viewers ang masusunod. Yung topic ng content creator or vlogger, influencer, yan ang masusunod. Kasi ang lahat ng topic pinag-aaralan, lalo dito sa aking channel. Inaaral natin ito kung ano ang mabuti para sa bayan, hindi para sa kung kanino lang. Pasintabi na po. Mabuti ho'y nagkakaliwanagan tayo. Ako may prinsipyo. Umalis nga po ako kahit under contract pa ako hanggang December 31 sa PTV at PCO. Dahil ayaw nilang magsalita ako ng totoo, pinagbawalan ako. Hindi na ako bumalik kahit pinababalik ako. Kasi nga under contract, kung gusto kong bumalik yan, pwede akong bumalik kasi under contract ako. At pinababalik nila ako, mayroon naman tumawag sa akin, bumalik ako, pero ayaw ko na. Kasi, ano pang personality ko kung yung aking mismong ginagawa, sinasabi, ayaw nila at pinipigilan nila ako. Kaya sabi ng Pangulo, magsumbong tayo sa kanya. Isumbong sa Pangulo, tulungan siya. Ay di ba yun ang ginagawa ko at ginagawa ng iba? Tulungan siya. Ay bakit naman yung iba nagagalit? Kaya pasintabi na po, Marcos loyalists, Marcos supporters, naintindihan po kayo. Pero hindi po lahat ng pwedeng papabor sa inyo, yun ang ating magiging topic. Pasintabi na. Para sa akin, pag maganda ang ginagawa ni Pangulong Marcos, suportahan natin. Pag meron siyang pagkukulang o pagkakamali, gagawin natin topic yan. Hindi ko pagtatakpan yan. Prinsipyo yan. Kasi taong bayan po ang importante. Taong bayan ng gobyerno, taong bayan ng ating paglingkuran. Hindi kung sino lang. Kaya kung si Pangulong Marcos tama ang ginagawa, nakikita naman ninyo, tutulungan ko yan. Kahit na ayaw ng PCO na magsalita ako, pero para malaya ako, umalis ako sa kanilang kontrol. Pinagpalit ko kung magkano kinikita ko dyan. Malaking pera din po yun. Ayaw ko na sabihin sa inyo, malaking pera din po ang kapalit ng aking prinsipyo. Maganda rin kahit paano yung binabayad nila sa akin dahil sa 1-hour program. May talent pa ako. Yun naman po illegal. Hindi yan suhol. Pero pinaglaban ko yan. Sinakripisyo ko yung kung magkano kinikita ko sa 1-hour program sa telebisyon. Kasi gusto ko totoo. Ay pinigilan nila ako. Kaya ulitin ko, kahit under contract ako hanggang December 31, hindi na ako bumalik. Pero pagka tama ang ginagawa ng Pangulo, sige, suportahan natin. Pag mayroong pagkukulang o may pagkakamali, hindi pwedeng pagtakpan yun. Hindi pwede. Ganun po. Para lang humalinaw. Okay? Kung ano ang totoo, yun ang sabihin natin. Katulad nga natin sinasabi ko ngayon, yung mga senador na oposisyon, na grupo ni na Cayetano at kung sino-sino dyan, puro reklamo ngayon sa Senado. Kung ano ang kanilang reklamo, ewan ko kung anong gustong agenda nila. Kaya nga lalong lumalabo ang katotohanan dito sa ating mga politiko dahil kapwa politiko at kapwa senador, congressman, sila yung nag-iimbestiga sa kanilang sarili. Anong kahinat niya, di ba? Malabo pa yan sa sabaw ng pusit.